Morning mga ka-zero. So, medyo dalang tayong nag-upload ng mga videos. This morning, mag-hunt kami. Yan. Bali, ready na yung ano ko. Yung unit ko. Yan. Caliber 177 using DBB barrel. Yan. 20 inches na 18mm DBB barrel. So, bago lahat, shoutout muna kay Jimmy Rabila, Camarines Norte, Camarines Norte. Kasama niya si Bro Joseph Tumumpong. Saka sa mga kaibigan natin si Al Alamin. Bro, good morning. Siyempre dati makalimutan si Ryan D, yung owner ng CDO PCP natin, ay maker pala ng CDO PCP natin, no? Sa lahat ng mga kaibigan ko sa Davao de Oro Elgan group, si Bro Romel Melendres, si Baybay, sino pa mga kaibigan natin, si Pari Alan, Ronald Alan Matuti, si Sir Paul. So mamaya sama kami. Si Manong Oscar, Manong, yung assignment ko, nag-troubleshoot ng regulator. Nasa kanya yun. Sino pa ba? Hindi ko na matandaan. So, quick video lang mga ka-zero. At mayroon tayong i-unbox. Yan. Tabi muna natin to. Kasi yung in-order ko na Sigma, wala na. No offense to Sir Chris, Bro Chris Chidoro. Bali, medyo nagka-problema. Lalo na nung namatay si Bro Joel. Nagka-problema sa production kaya pina-cancel ko muna yung order ko. Maayos naman kami nag-usap. So, maraming salamat sa iyo, Bro Chris. So, aside from that, nagpagawa tayo ng panglaro na receiver. So, yun sana yung purpose ko doon sa Sigma. Gagamitin ko sa competition. Pero, wala na. So, ito na lang. Actually, matagal na ito natapos. Mga 23 days lang yata ginawa ng maker. So, shout out kay Bro Ondo Riruma ng Cebu. So, nandito na bro yung pinagawa ko. Shout out din kay Sir Daveron David, yung pinagkuhanan natin ng piyesa, yung P7 na aircraft aluminum. So, huwag na nating patagalin kasi may lakad pa kami. Buksan na natin to. Ito'y gawa ni Bro Ondo Riruma, no, ng Cebu. Bali, nakita ko lang sa YouTube. Tsaka nagtanong-tanong ako sino maker, ganito ganyan. Salamat naman kay Bro Jason Bornia, no? Bro, congratulations again bro. Good luck sa new journey mo. Yan. Bali, nanalo siya nung nakaraang BST selection. So, ito ay P7 aluminum pa din, no? Pinagawa natin sa Cebu. Yan. Maraming salamat kay Bro Ondo Riruma, napaka-smooth kausap, maayos kausap at mabilis lang. Actually, masyado makapal ang materialis ko pero pinagtiyagaan niyang balatan. Medyo matigas pa naman ng T7 aluminum compared to T6 aluminum.
makapal, mga almost 2.5 inches ang, I mean, 1.5 or mga almost 2 inches yung kapal ng T7 ko. Saka yung materialis dapat nasa mga 1 or mahigit 1 inch lang. So medyo makapal to, medyo nahirapan si ano doon. Si Bro Ondo Riroma, pero pinagtiyagaan niya pa ding gawin to. Ito na. Simple lang. Napaka lang. Kumbaga siyempre local made tayo mga kasiro. Yan. Okay? Saglit. Kahaba ito. Parang nasa 7 yata. Saan ba yung panukat ko? Nawala. Ito. So, nasa 7. Yan. Baliktad. Basta 7 inches yung haba. Ito. Para sa kalaman ng iba, ito yung ginamit na receiver ni gawa din ni Bro Ondo Riroma. Ganitong receiver din. Yung ginamit ni Captain Dinopol sa 2019 Asian Games na nag-second siya doon. Using Luther Walter. Nag-chat ako sa kanya. Tinanong ko ng barrel gamit niya sa Luther Walter na standard. Yan. So, nag-second siya. Yung mga kalaban niya medyo pang yung nila, mga unit. Maganda yung mga unit na nakalaban ni Sir Dinopol, no? Captain Dinopol nun sa laro na yun. Pero, ika nga, kung maayos naman na unit yung gamit mo, kahit local made lang yan, as long as maganda, pagkagawa, pulido, at samahan pa ng matinding ensayo, at tiyaga, walang imposible na mananalo tayo. So, wala talaga akong balak na tawag nun, sasali dyan sa mga competition na yan. Kaya lang, medyo challenging din. Kasi, nakita natin sa iba, no? Halos, madalas mahilig sa competition, parang masaya. So, try natin mag-build up ng panglaro. Okay. Yan, so bali ito ay dual ito. Dual tawag nun, timbal. Ito yung trigger niya. Bali ito yan. So ito ay side lever na mechanism. Yan. Bali 7 inches yung haba niya. Yan. Pero single feed ito. Yan. Single feed. So, ganda. Siguro kung may pera tayo, parang magandang anodize. Pero, sige lang. Okay na to. Mas maganda pag ganito lang. Para masyadong simple. Anyway, hindi naman yan dyan sa kulay-kulay magdadaan ng nasa, yan, performance ng unit. So, materialis na ginamit nito is T7 aluminum. Yan. So, maayos pagkagawa. Bali, machine work lang siya. Gawang machine na pero hindi siya CNC. Pero kung titignan mo ng malapitan, napaka
pulido ng pagkagawa. Ibig sabihin, malinis siya. No? Maliban lang nitong mga marks na to, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, masyado makapal ang receiver na to. Yung materials na ginamit sa receiver na to. So, yan. So, meron siyang extra timbol. Ito ay sa 4177. Yan. Okay? So, meron din siyang kasama doon sa regulator. Kasama na itong regulator. Bali, nakaano na ito. Arrange na para sa kumbaga nakaano na dito. Ang ganda ng thread. Napakalinis oh. Ayos na ayos ah. Ang ganda bro. Sulit. Ang linis ng pagka-thread no. Gawa. Okay? Okay. Yan. Meron siyang dito para sa blowback niya. Dito yung o-ring niya. So, dito sa timbol, siya yung maglalak dito sa timbol. Napaka talaga. Talagang masasabi mo na walang hangin na mag-escape. Talagang dito lahat lalabas. Yan. So, hindi muna natin ito pakikialaman kasi marami pang kulang dito. Walang tangke. May barrel pero walang tangke. So, gagawan pa ng ito. Buttstock. So, si Bro Romel Melendres na bahala nito. Yan. So, yan lang. Quick video lang. T7 receiver made by Bro Ondo Riruma ng Cebu. Yan. Napaka hindi siya CNC made pero malinis siya pagkagawa. Napaka smooth lang. Maliban dito sa mga marks ng drill. Yan. Pero walang problema yan. Hindi naman yan mas maganda nga yung unit mo. Parang underdog ang dating ba. Yan. Pero, performance, isipin mo, ito yung unit na ginamit ni Captain Dinopol. Muntik nang mag-champion, nag-second siya sa Asian Games. So, di basta-basta yung mga nakalaban niya doon. So, shout out kay Captain Dinopol. Taga Cebu din, no? So, once again, maraming salamat mga ka-zero sa pagantabay. So, antabayan nyo na lang yung pagbuo ko sa unit na to. Okay? So, excited na ako. Thank you. And God bless us all.